Ngayon, iba naman po ang paliwanag ng Vice Presidente kung bakit daw po bumabaha doon sa kanila, doon sa Davao. Kung kay Pulong po sinasabi walang ghost project or talagang kada piso ay nagastos para doon sa kanilang mga proyekto. Kay Vice Presidente naman daw po, mga kababayan, ay kulang daw po yung pondo. No? Sara says flood control master plan for Davao shelves for lack of funds. Kulang daw ho yung pondo, mga boss. Paano ba yan? Wala pala eh. No? 51 billion, kulang pa. Dagdagan. Siguro, ang gusto ni Sara Duterte na Vice Presidente, dagdagan niyo yung pondo para matuloy, para mas gumana yung flood control. Hintayin ang pagbabalik ni Trillanes at ang Abalos. Sabi ni Inco 160. Sabi dito, the master plan for flood control and modern drainage system was already in place but had to be mothballed due to lack of fundings from the national government. Kulang pa. So, sabi ni Dara, kulang pa na walang makita na proyekto. In an interview with the media at The Hague, August 28, 2025, Vice President Sara Duterte said that the detailed plan was created to address the city's persistent flooding problem. No, the study was conducted during the administration of her father, former President Rodrigo Duterte. Di ba yung kay Pulong ganyan, yung 51 billion nung panahon din ng dating Pangulo? Was part of a larger infrastructure modernization plan for the city. We took on international expert to help us with this plan. Pero kulang pa nga daw po kasi. Di ba? Sabi ni Vicky De Villa, Sir Mark, nando ka ba mamaya sa Radyo Pilipinas ng The Big Five kasi manonood kami. Thank you. Kapag ka nagising ho tayo ng alas 3 ng madaling araw, nandun tayo. Di ba? The problem is, as I've said before, the national government through the DPWH has showed no interest in funding it and giving us the budget to implement it. Uy, naku parang gusto nyo pang palabasin na porkit Davao yung popondohan ay hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno. Naalala nyo ho, mga bossing, nung panahon ho ng unang gabi, unang araw, nung kanilang mautog. Di ba? Kinabukasan yung pong inauguration ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga ipapakita sa taong bayan yung proyekto na talagang inayos po yung mga kalsada sa Davao, inayos po yung mga patubigan sa mga Davao at binigyan po ng mga titulo yung mga magsasaka. Kaya po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, walang maiiwan, sama-sama tayo lahat. Totoo ho yun, mga bossing. Kahit taga Davao ka pa, sila lang naman ho, mga kababayan Sila nga lang ho, di ba? Yung mahilig mamulitika. Kasi paano? Atat na makabalik. Kasi ang daming nabubuko. Yan, pati po yung mga kaalyado, pati po yung mga ka-PDP nila, nakikita na nakakasuhan ng graft and corruption ho. Di ba? Yan yung gusto nilang matapalan. Hanggat hindi napapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos o napapababa ang gobyerno o napapababa si PBBM, ay patuloy po na maraming mahahalungkat na mga ganitong issue, mga bossing. At yun, yung kanilang mga iniiwasan. Kaya tingnan nyo ho, mga boss, yun yung kanilang mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Halos lahat to walang basihan. Halos lahat to walang mga ebidensya. Basta wala lang. Basta sasabihin ko na si Bongbong Marcos ay addict. Okay na yun. Maniniwala agad yung mga DDS dyan. No, kaso po, hindi na kinakaya ng mga DDS. Kakaunti na lang po sila. No, yung iba po, wala na. Hindi na pumupunta kay dating Pangulong Duterte. Hindi na dinadalaw ang dating Pangulong Duterte. At si Maharlika ho mismo,
ang nagbunyag niyan, mga bossing. At speaking ho, mga kababayan, doon sa pondo ng Davao, hindi lang ho ako ang nagsasabi niyan. Mismo po sila Senator Ping Lacson, mga bossing, mismo pong sila Senador Ping Lacson ay ito, Minsan, hindi na ito si Pulong lang ang may 51 billion. Wala nang iba, di ba? Pati po si Ping Lacson, si Senator Tito Soto, alam. Sila nga yung nagsasabi dyan eh. district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Hindi na. Siyempre, kumbaga, hindi na pagtatalunan di ba? Insert mo na lang yan dyan, pasok mo na yan, wala nang pagdidebatihan dyan yan. Pasok mo na, 10 bilyon. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, Hindi, di ba? Hindi lang, kasi yung mga DDS, mahilig yan. Based on what we've heard, yung mga ganon. Kay Senator Ping Lacson, base dun sa record, no? Base sa record, ano po, Senador? isang district 51 billion. Isang district Kulang pa daw ho yun, ha? Kulang pa daw ho yun, sabi ng ating Vice Presidente, mga kababayan. 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin absorptive capacity. How could it absorb 51? Kumbaga nga ho, mga kababayan, kung ikaw ay isang individual ay mayroon kang ganung kadaming pera, paano mo uubusin yun sa habang buhay mo? Ganon. Paano uubusin ng isang distrito lang yung 51 billion? Yun ang gustong ibig sabihin ni Senator Ping Lacson. Tapos makita mo, binabaha pa din. Siguro ho, kung ako ang dyan, tapos may 51 billion, baka mukha na hong Singapore yung distrito ko. Yabang hindi, pero hindi naman ho tayo pupunta dyan. Nakakapagod ho yan. No? Okay na ho tayo, yung pa isa-isang oras, kakausapin ko kayo dito. Flood control sa Davao, pera ang umaagos, hindi tubig. Yan nga yung sabi ni Senator Ping Lacson. 1 billion pesos worth of projects in a district. Tell me, Mr. President. Imposible. Di ba? Like ganito ho, pinakamalapit na example ho dyan. Si Mark Ramos, nag-iisa sa buhay, walang pamilya, di ba? Ako lang mag-isa. Meron akong 10 bilyon. Ngayon tatanungin nyo ako, paano mo ubusin yan sa habang buhay mo? Kahit na siguro mamatay ka tapos mabuhay ka ulit ng isang madami ka pa din pera hindi mo pa din mauubos yan. Ganun yun. No? Bakit mo bibigyan ang isang distrito ng pagkalaki-laking pera na hindi kayang ubusin ng isang distrito? 51 bilyon. Tapos ang ending, baha pa din.